ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Maliit na isla lang ang Ayoque sa Surigao del Sur. At sa kabila nito, unti-unti na itong sumisikat bilang tourist destination. Mayaman ang karagatan na pumapalibot sa isla. At katunayan, may bahagi ng dagat na kabilang sa Philippines' top 10 marine protected areas. Mapalad daw ang mga taga rito dahil bukod sa sagana sa likas yaman ng lugar, maituturing daw na next surfing mecca ang isla ng Ayoque. Ito na nga raw ang dahilan kung bakit excited na ang modelo at surfing instructor na si Paulo Soler na bumisita. Magtugma na nga kaya ang imaheng nabubuo sa ating isipan ukol sa Ayoque o nalilin lang tayo sa tanawing nakikita natin sa mga larawan? Tara na't dayuhin natin ang isla ng Ayoque sa Summer Special ng Wish Ko Lang. Ang perfect na alon para sa akin bilang isang nagsasurf, kailangan lang talaga maganda talaga yung hugis niya at saka yung conditions ng araw na yan kailangan maganda rin. Kailangan walang hangin o kung meron man hangin kailangan offshore siya or palabas sa dagat. Hindi ako mahilig sa malaking alon. Kahit shoulder or head high, okay na yan sa akin. Pwede magtanong? Saan banda dito yung Ayoque? Ayoque? Nandun, magkompa, magsakay parang... Bangka? Sa muling paglapag ng tag-init, gumawa ang aming programa ng isang natatanging paglalakbay. Isinama namin sina Paulo Soler at Rosie Delgado na pawang mga bihasang surfer. Oh, hindi na tayo sa palengke. Lusot na lang kaya tayo dyan. Nung bata pa ako, lagi kami nasa Agoo, La Union. Naglalaro kami ng bodyboard. Tapos, ayun, nung bata pa ako, syempre malit pa ako nun, natatayuan ko siya. So yun, nagra-ride kami ng mga alon, tapos siguro mga 7 hours kami umabot dun sa labas sa dagat eh. Tapos pagpasok, sunog na sunog kami sa sunburn. Late bloomer ako eh. Nag-start ako mag-surfing siguro 22 years old na ako. It was one of those yung parang yinaya ako ng ate ko. Sabi niya, tara, punta tayo, La Union, surfing trip tayo. So sumama ako. Tapos just like anybody else, dun ako nasubukan mag-surfing. May mga coach instructor doon na tinuruan kami. And after nung first kong ride, doon ako na-hook. Noong 2007, itinatag ni Paulo ang Philippine Surfing Academy na kung saan itinuturo nila ang tamang pagpili at pagsakay sa alon gamit ang surfboard. No two waves daw are the same. Ito ang isa sa mga thrill o hinahanap-hanap ng mga surfer. Dumarayo sila sa iba't ibang lugar sa bansa para masaksihan, maranasan at masakyan ang alon. Ngayon yung feeling sa tingin ko na nakaka-addict talaga sa surfing is yung pagiging one mo with nature. Pagkasama na rin doon yung adrenaline rush na nakukuha mo pag nakakahabol ka ng alon, tapos nakakastayo ka sa surfboard, tapos nasasakyan mo siya, nararide mo siya. Parang di ko talaga ma-explain eh. Kailangan talaga masubukan mo yung surfing. Na-in-love pa ako lalo kasi yung whole concept ng surfing, ikaw lang, board mo, tsaka dagat or sea Diyos. Lang yung kasama mo. So parang it's more, yung concept niya is making do with what is given to you. Sa
Sa paglalakbay na ito, sama-sama naming tutuklasin ang kwento ng isang nakakubling paraiso. Isang paraiso kung saan nananahan daw ang mga perpektong alon para sa surfing. Isang paraiso na nagsisilbing kanlungan ng mga Colo Boys. Ito ay isang grupo ng mga batang surfer na sila mismo ang gumagawa at lumililok ng kanilang mga surfboard mula sa isang punong kahoy. Ang ganda-ganda ng Pilipinas. Ako kasi nakapag-travel na ako ng maraming lugar. So dumaan din sa isip ko lahat ng mga lugar na na-discover ko. Pati na rin yung mga napuntahan ko na medyo pasikat pa lang. So, yeah. Kahit kailan, hindi ko papalipasin yung ganitong opportunity. Pero kung sa mahabang panahon ay nakakubli sa mata ng karamihan ang isla, ano ang mga istoryang naghihintay na maiahon sa aming paglusong sa mga Wow, yan ang hindi ko na-expect. Ang dami nila, mga grom. Mababata pa ng mga surfer dito. Ito sila Wawa. Yung study natin, surfer kahoy. Yun na yung surfboard niya, pare. O, tingnan mo. Gawa sa kahoy. Parang ang cute nila eh. Parang sino tong malilit na to? Tapos ba't kanyan kahoy yung mga surfboard nila? Parang ang saya din na welcome kami na ganyan. Kasi parang napaka-special nga kasi talaga yung lugar dahil bago nga lang yung surfing doon. Tapos syempre, di ba, usually kasi pag marinig mo sa mga ibang surf spot sa ibang bansa, kung saan sikat na yung surfing, magagalit pa yung mga locals na may dumarating na dayo eh. Kasi syempre, alam na nila na, ay nako, dagdag tao na naman sa tubig, hassle, ganyan. Ito, baliktad. Sobrang excited nila, sila pa nag-paddle papunta sa bangka. Di ba? Wow, amazing. Grabe. Dito mo yung mga bata, isolated na isla, tapos may surfing community, may buong barkada na sila dito. Walang ibang kinamulatang mundo ang mga batang surfer ng Ayoke kundi ang kanilang isla. At dahil anak sila ng mga mangingisda, kinalakhan na nila ang payak na pamumuhay kung saan pinagkakasya ang biyaya mula sa kanilang kapaligiran. Dito po kami magkapatid tapos ang trabaho po ng tatay ko ay karpentero. Ang nanay ko po ay sa bahay lang namin. Hindi po kami mayaman. Kain lang kami araw-araw. Kain at napag-aral po kami ng mga pamilya namin. Tulong ako sa tatay ko, gumawa ng pambot. Sa nanay ko din. Ano ka tumutulong sa nanay? Naglinis ng bahay. Yung isang buwan, mag-uwi siya dito, isang daan ng ano. Isang buwan? Dahil lang ng isda, usay. Yung 4 yung 4 mil. Hanggang sa may dumating na mga banyaga sa kanilang isla at naglaro sa kanilang mga alon. Mula noon, isang bagong mundo ang tila binuksan para sa mga kabataan ng isla. Ang kapasanayan, tinignan ko ang mga dumadayo dito ang mga bagila. Naggawa ko ng bug kong sarili. Gumawa ko ng tao at pinabas. Pinabas mo. Tapos? Puntangan ko ng pins. Yung mga pins. Binugtasan ko muna ang board. Tapos nilagay. Kasi yan. Tulad dito, sugat ako. Marami akong sugat. Mahirap talaga Parang walang mga beach resort dito, yung mga hotel. Pwede ba may masasabitan ba ako ng duyan dito? Meron ba? Pwede mo makitulog sa inyo?
Okay lang, okay lang. Kinapalan ko na lang talaga yung mukha ko kasi wala nang ibang matirahan. Walang resort, walang kahit ano. Anong klaseng isda to? Ay, wow. Kanipugita. Ang daming iba't ibang uri ng isda na nandun. And iba talaga pag presko. Isipin mo lahat ng kinain natin dun. Nagsiswimming pa yan sa dagat nung kinaumagahan. Ano yung favorite mo dun? Oh, yung favorite ko yung kilawin ba yun? Oo. Kilawin na pogitan. Tsaka yung adobong cuttlefish. Ako favorite ko Adobong pusit. yung kinilaw. Mas safe talaga tayo dun sa Aoki. Kasi pag pumunta ka sa isang lugar, malalaman, parang mararamdaman mo rin yung kung ano talaga yung kalagayan ng, kumbaga, sa seguridad. Dahil sa surfing, gusto mong mag-travel, iba yung tingin mo sa mga tao. Kumbaga, equal mo sila. So, pag kunyari, yung itong experience sa Aoki, pagpunta namin dun, parang, alam mo yun, nandun yung respeto. Tsaka, syempre, pag sa surfing, mapipilitan ka mag-travel, makikilala mo talaga yung mga tunay na tao. Yan yung best description. Good night! Wish ko lang sa aming pagbabalik. Kita mo naman si Lawrence, di ba? Buhay na buhay yung surfing instinct and lifestyle sa kanya, pati buhok niya. Surfer dude na rin.